Tuloy-tuloy ang pagsasagawa ng tree planting activity na 131 Nation na inisyatiba ni senatorial aspirant at founder ng Sunshine Philippines Movement, Pastor Apollo C. Quiboloy. Matapos ang pagtatanim ng nara at mahogani, kawayan o bamboo naman ang itinanim ng mga volunteers sa Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Bakibalita tayo mula kay Jomel Santos. Live po ito. Jomel, magandang gabi! Yes, magandang gabi, Kyle. Hindi nga natatapos sa pagtatanim ang misyon ni Pastor Apollo C. Quiboloy sa pagsasagawa ng 131 Nation, the nationwide tree planting activity. Dahil kasunod nito ang pagtitiyak na ito ay mabubuhay, lalaki ang mga punong itinanim gaya na lamang ng sa Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Sa pagpapatuloy ng inisyatibo ni senatorial aspirant Pastor Apollo C. Quiboloy na 131 Nation, the nationwide tree planting activity, muli nagbalik ang mga volunteer ng Sunshine Philippines Movement kasama ang mga grupo at organisasyon sa Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City upang magtanim ng daang-daang guadwa, bamboo at nara tree. Hindi inda ang mahabang biyahe at hindi magandang daan, makagawa lang ng kabutihan sa kalikasan. Ito ang nasa puso at isipan ng bawat volunteers na tumugon sa tawag ng pagkakaisa at bayanihan ni Pastor Apollo para sa ating bansa. Ng buntag sa tanan, nami karon sa Salumay, Marilog District, para sa amuang 131 Nation to the initiative of our beloved Pastor Apollo C. Quiboloy. Nakita ninyo, nami karon diri with Brother Benji and Brother Adel. Brother Benji? Okay, almost 1,000 tayo ngayon dito sa Barangay Salumay, Marilog District. Magtatanim tayo ng iron bamboo, almost 700, and nara tree na species 750. So kasama natin ngayon si Sister Sistine and Brother Adel. Pupunta tayo doon sa area kung saan itatanim natin ang bamboo and nara tree. Thank you! Maayong buntag! Matatandaang nitong lamang November 16, 2024 ay isinagawa din ang tree planting activity dito sa Barangay Salumay kung saan libo-libong nara at mahogani ang itinanim ng mga volunteer ng SPM. Hindi rin naging madali sa mga volunteer ang pagtungo sa planting site dahil matarik ang daan. Nano bamboo because ang bamboo nga species ilado ni siya sa durability and strength niya. Nga diin kung may mga flooding mo kapit jud ang
ang soil sa bamboo. O kini pa daghan siya usage. Pwede siya sa furniture, pwede siya sa ayang pulp, pwede sa cardboard o sa paper, pwede po siya ang yang shoot, pwede po siya may mong pagkaon, pwede po siya may mong garment. So, munang bamboo ang ipatanom ni Pastor Apollo Sikibuloy. Ang kawayan ay potensyal na panghaliling pananim para sa pagpigil sa pagkasira at pagguho ng lupa. Ang mga ugat ng kawayan ay mahusay, sumipsip ng tubig at gawing mas siksik ang lupa upang mabawasan ang pagguho nito. Bukod sa pagpigil sa pagkasira at pagguho ng lupa, ang mga dahon ng kawayan ay nakatutulong din sa pagprotekta sa lupa sa matinding epekto ng malakas at biglaang pagbagsak ng ulan. Ang dahon at iba pang parte ng kawayan na nalalagas o nahuhulog sa lupa ay nakatutulong din sa pagpapaganda ng uri at kalidad ng lupa. Ang kawayan ay isang uri ng halaman na madaling matatagpuan sa China, Japan, Malaysia, Pilipinas at ibang Asyanong bansa. Ito rin ay nagagamit bilang handicraft na pangkultura at pagkain ng panda. Mayroong 49 na uri ng kawayan ang makikita sa Pilipinas. 8 dito ang karaniwang ginagamit ng mga Pilipino. Malawak ang pangarap ni Pastor Apollo Sikibuloy para sa bansang Pilipinas, lalo na pagdating sa pangangalaga sa kalikasan. Salamat, Pastor, sa inyong inisyatiba sa 131 Nation. Simula ng aming restoration ng ating environment. Ito ang kailangan natin. Taniman natin ang ating mga forest na mga punong kahoy upang maiwasan ang pagbaha at maging malamig ang environment. Salamat, Pastor Apollo Sikibuloy, sa inyong inisyatibang ito. At kami naniniwala at patuloy na susunod sa inyo. Salamat po. 131 Nation po, para sa Diyos at sa Pilipinas naming mahal. Salamat po. Salamat kay Pastor aning nagakaitabo karon nga tree planting, which is kanisya. It's a common naman ni sa KOJ sa Kingdom Nation, pero dako kayo akong privilege nga usab nakabuhat na punta ning tree planting para sa kauswagan sa environment. Thank you, Pastor. Sa loob ng halos 20 taon, daang-daang libong puno na ang naitanim ng mga volunteer ng Sunshine Philippines Movement sa mga kalbong kagubatan sa bansa. Konkretong halimbawa nito ang ginawa ni Senator Aspirant Pastor Apollo Sikibuloy sa Glory Mountain, kung saan ang dating kalbong bundok, ngayon napapalibutan na ito ng libu-libong pine trees. Maliban sa pine trees, makikita din ang malawak na plantasyon ng iba't ibang uri ng bulaklak. Bukod sa Glory Mountain, may tuturing ding Exhibit A ni Pastor Apollo ang ginawa nito sa Covenant Mountain Paradise Garden of Eden Restored sa Davao City, na talaga namang world-class ang dating ng mga gusali at landscaping at para kang nakatira sa paraiso. Kaya naman ganoon na lang ang pasasalamat ng mga volunteer kay Pastor Apollo na tinuruan sila kung paano pangalagaan ang kalikasan, at isa na rito ang tree planting at tree growing. So, thank you, Pastor, kasi isa kami sa mga naunang tinuruan mo kung paano mag-alaga sa mga kalikasan. And now, we are, although you're not here physically na nakikita ng madlang people,
Pero at least ngayon nakikita ng buong Pilipinas kung ano yung tinuro mo sa amin. So we are united, hindi natitinag, matatag pa rin. Patuloy yung mga advokasya mo, Pastor. So Kakaiba, talagang sobrang saya, sobrang fulfilling. Kasi hindi araw-araw may nagagawa tayong ganito. 'Di ba? Ang isang punong ito, investment na natin para sa kinabukasan, sa future generation. So, malaki aking pagpapasalamat sa kay Pastor Apollo C. Kibuloy na binigyan kami ng pagkakataon na makarating sa napakagandang lugar na ito dito sa Marilog, Davao City. At the same time, makakontribute sa ating environment, sa ating bansa. So, maraming salamat, Pastor! Unang-una, nagpapasalamat kami kay Pastor sa advokasya ng 131 Nation. At least nakakontribute kami to save the planet Earth. And hinihikayat din namin ng lahat ng mga mamamayang Pilipino na makiisa sa 131 Nation sa mga susunod pa na mga implementation. Daong pagpasalamat na isa mi naka-uban dirian sa Marilog District, naka-participate mi diriya sa tree planting. Despite sa among layo na nga biyahe, ako ang pagpasalamat masking layo among biyahe laog amohang pababa diriya mga ingsuon. So malipayon ming tanana ni tabang sa to ang Mother Earth mindset. So lang, salamat Pastor sa privilege. Well, first of all, I would like to thank Pastor Apollo C. Kibuloy sa inisyatibo na kanyang ginawa sa 131 Nation. So bilang isang parte sa GMCFIS faculty, malaking tulong po ito sa ating kalikasan, especially sa ating climate change. Isang puno ay milyon-milyong po taon at matutulungan po natin at ang ating kapaligiran at ating lalo na ngayon sa pangyayari, maraming mga baha. Ito po ay isang malaking kontribusyon sa ating kalikasan dahil ito po ay nakakabuhay at ito po ay nakakatulong para iwasan po ang mga baha at yung climate change na rin po. Salamat. Saludo naman ang mga grupo at organisasyon kay Pastor Apollo sa inisyatibo nito na 131 Nation. So, papasalamat ako sa pag-invite sa akin dito sa part ng activity sa 131 Nation ng Pastor Kibuloy. And magandang bagay ang nangyayari sa mga ganitong pagkakataon sapagkat nakakatulong ito sa ating mga community, sa ating mga IT kung saan in the future is makakatulong ito sa mga next generation na mga pangunahing pamumuhay is ang pagsasaka. So yun lang po, 131 Nation. Ang nagpapatuloy na inisyatibo ni Pastor Apollo C. Kibuloy na 131 Nation ay naglalayong makatulong na masolusyonan ang problema sa pagbaha at pagguho ng lupa. Bahagi nga ng tree growing ng Sunshine Philippines Movement matapos ang 3 linggo ay binalikan natin kasama ang mga volunteer ang mga itinanim na mahogany o libo-libong mahogany at nara. Ito'y upang tiyakin na ito'y mga nabuhay. Ito'y nilagyan ng mga marka upang madaling matunton ng mga tagapangalagang matigsalog. Laking pasasalamat ng mga ito sa inisyatibo ni Pastor Apollo C. Kibuloy na 131 Nation dahil bukod sa nakatulong sa kalikasan, sila naman ay natulungan na magkaroon ng hanap buhay. Ikinatuwa din nila na naging bahagi sila ng advokasya ni Pastor Apollo C. Kibuloy sa pangangalaga sa ating inang kalikasan. Mula dito sa Davao City, para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Zomo Santos, SMNI News.